pinaba ko muna itong mga kids dito sa taekwondo class nila. Then after that, after 1 hour, diretso naman sila ng Kumon. Walking distance lang. Itong area rin to, isang street. So, kailangan kasi mga ganitong magwi-winter na, kailangan nila ng mga extra activity para hindi sila mabored. And we make sure na hindi lagi silang nagga-gadget. Actually, hindi naman sila limit lang yung gadget nila. Even yung iPad ng anak ko, siguro once a month at twice a month lang nila nagagamit. So ngayon papunta muna tayo ng superstore, bibili ng dog food kasi naubos na. So malapit lang naman yung superstore dito. Pasensya na at malikot ang aking pagdadrive. Kasi gamit ko yung Ray-Ban Meta. This is part rin ng South. Papakita ko sa inyo yung mga mabilisang pagsulpot ng mga bahayan dito sa Edmonton. Most especially dito sa South. Maganda dito sa South kung yung sa family, may mga kids ka, bago kasing community, ito yung mga lane houses, yung likod yung garahe. And then meron dito mga front car garage. So ang ginawa nila dito, hindi na halo-halo. Before kasi yung mga all community, may mga lane houses, tapos katabi ay front garage. Ang ginawa nila ngayon, kung nakikita nyo, ayan, puro mga lane garage yan. Lane houses, yung likod ng garage. Ayan, hinahabol na nila sa winter. Ayan. So mga bahayan dito, kung para magkaroon kayo ng idea, is yung mga lane houses, mga ganun, ay nasa 480,000 to 490 plus tax, so nasa more or less 500,000 with na yon, GST. Only 5% lang. So yung kagandahan kung bibili ka dito ng bahay, GST lang yung babayaran mo. Compare sa Winnipeg, may provincial sales tax pa, so almost 10%, 12% yung tax. So malaking difference rin yun. Yung mga front car garage ay naman siya, nasa around 560 ngayon. Ayan o, these roshers, ayan, bubuksan na rin. Ang dami nagsusulputan. So dumadami na yung mga bahayan dito sa South. Kasi almost puno na yung sa north part ng Edmonton. Kagandahan lang dito sa South is malapit siya sa airport. Tapos kung going to Calgary, malapit na, diretso na lang dito. Anthony Henday lang siya, diretso na siya, lapit lang. Tapos malapit siya sa South Edmonton Commons. Yun, South Commons. Nandoon naman yung mga outlet malls, outlets, mga Uniqlo, kabubukas lang doon, IKEA, Rona, ayun, mga restaurant, coffee shops, ayan. So nandoon siya. Tapos 15 minutes lang, I think 15 to 20 minutes going to West Edmonton Mall. So dito tayo ngayon sa ano nga ba tawag dito? Allard area. So
bili lang tayo ng something na kailangan natin. Iniwan ko lang saglit ang mga bata. Ganda na rin dito, oh. Ang gandang tambay, lalo na pag Edmonton Public Library. Tapos to, magandang tambay na rin to. So kakabukas lang yan, kakagawa lang. Ayan, sana nakikita nyo yan, ganda nyan. Ganyan lalo na sa gabi. Kaso ngayon malamig na, wala na masyadong tumatambay. Sige, lapit lang, 5 minutes, 5 to 10 minutes lang sa Superstore. Medyo maaraw ngayon dito. Maaraw pero malamig. Kaya kung mag-snow ay natutunaw agad. So pag may mga quick kaming bibilhin dito lang, either co-op, nasa commons lang namin sa same area, community. Pero pag may mga wala doon, ay dito kayo pupunta sa Superstore. Hindi na ako kuha. Ayan, titingin-tingin muna tayo. So tapos na tayong bumili. Mabilisan lang. Ito lang kanyang dog treats at yung food. So mga builder dito is Brookfield, Daytona, City Homes. Itong yung Chappell Gardens. So punta tayo dito. Ito yung kanilang showroom. Showroom pala. Ayan. Ito yung mga lane houses. Kita nyo yan. Ito nakita ko sa realtor.ca. Isa ko lang ito. Ayan. Nasa 480,000, 480,000. 1,722. Oh, not bad. Malaki na siya. Tapos ito yung ano naman, double car garage. Duplex. Ito duplex to. Ayan. Yan. Ito for nagpunta na kami dito nung isang araw. Ito move-in ready na to. Ayan. Nasa 480, 490. Oh, tanda ko pa. Ito move-in ready na rin. Oh. Nasa 1,700 square feet. So malaki-laki na siya. Tapos doon banda is itatayo yung Walmart. Yan, sa area yun, Walmart naman. So magiging ano na talaga, accessible sa lahat. Hindi mo na kailangan pumunta ng city o lumayo ka pa. Dito na lahat. So yun ang binibuild ng majority ng community dito. Accessibility nga tinatawag nila. Tapos pagkatapos nitong common ay didiretso naman kami ng annual check-up. Ayun, na-late na yung annual check-up namin. Supposed to be dapat every January or February, pero kailangan yon, lalo na hindi na tayo bumabata. Kailangan chine-check natin yung status ng health natin.
And of course, baka may mga kailangan ng maintenance na kailangang i-take, diba? Mga medicine para continue na healthy pa rin tayo. Pero wala naman sa history ng family ko na mga maintenance. So thank you Lord. Pero ganun pa man, kailangan healthy pa rin tayo kasi ito yung ating puhunan, katawan natin, health natin, lalo na dito sa Canada. Maganda na lang at maganda yung life balance dito compare sa Middle East na talagang bagsak na bagsak ka, talagang trabaho ka talaga doon. Gaya na naikwento ko sa mga previous vlog ko. After that, sa annual maintenance namin, annual check-up namin is diretso naman kami ng prayer meeting naman kami. Ayun, sa MFC. So, doon naman kami. Tapos, ayun, uwi na. Yun yung busy yung aming Saturday. Maraming nagtataka, maraming nagtatanong, bakit Edmonton? Mas maganda dito compare sa Calgary. In terms sa affordability, medyo saturated na talaga ang Calgary. Ilang beses ko na siguro na nabanggit yan sa mga vlog. And job opportunities rin, mas kung i-compare mo siya sa Calgary, mas maraming job opportunities dito. And the same time, most especially kung nasa manufacturing, production field ka, mas marami dito. Kasi nandito yung oil and gas, nandito yung mga karamihan sa mga malalaking company. Calgary more in mga business center siya, mga head office na doon. Even yung head office ng company namin doon relocated. Pero other than that, yung bahay mas mura dito compare sa Calgary. Nabanggit ko na rin yata before yung presyohan way back 2 years ago, yung bago pa kami lumipat dito, na mag-decide kami na lumipat ng Alberta from Manitoba. Ang presyo pa lang ng mga bahay doon is mga around 500-600. Ngayon, nasa 800,000 pataas na ang mga bahay doon. Yung mga front garage. Tapos yung mga lane houses, nasa 560-600 na doon. Compare dito na yung comparison ko is mas mura pa rin dito. Marami nagsasabi boring daw dito. Nasa iyo na yan kung ano yung lifestyle mo, pero sa amin hindi kami naboboard. Maraming recreation centers dito, may mga malls, maganda yung mga commons dito, yung mga sa mga community, and marami rin mga restaurant. You have to explore lang talaga. May mga nagsasabi rin na ang Edmonton parang Winnipeg. Something kung pupunta ka sa north part ng Edmonton, yes, para siyang, it reminds you of Winnipeg talaga, kasi makikita mo doon yung mga bahay, mga bungalow type ng houses. Kasi nabanggit ko na rin dati na ang yung ini-establish pa yung Edmonton, mas naunang na-establish yung north part ng Edmonton. And itong south is inumpisahan pa lang 10 years ago ang south part. Kaya nandiyan yung Summerside, ang Chapel, ang Kisik, Glenriding, Allard, hindi ko ma-pronounce ng the Rochers yata, something ganun. So dito pa lang, pero yun nga, kung magbibuild kayo ng family, may mga baby ka, dito mo palalaki yung mga anak mo, maganda itong south part talaga.
Tapos kung lilipat ka sa Calgary, tapos doon ka pala maghahanap, tapos work permit ka, marami kang kakompetensya talaga doon. Sobrang daming kang kakompetensya. Marami na akong kakilala na lumilipat na talaga, hindi dito sa Edmonton, kundi kung lumipit sila ng Saskatchewan or Brandon, kasi hindi sila makahanap ng trabaho. Kaya lagi kong sinasabi, bago kayo lumipat dito, isa man sa inyo ng asawa mo is meron ng trabaho naghihintay. Kasi kung pareho kayo palang maghahanap, so o kung may extra naman kayong pera, kasi most especially pag ganyan talagang naglilipat is palabas yung pera, yung gastos. So maganda pa rin na may isa sa inyo may trabaho na. Malaking bagay yun. At hindi naman masyadong traffic. Depende pala sa lugar kung saan yung trabaho mo. Pero yung traffic wise, pretty normal, lalo na kung rush hour, 4 o'clock, 5 o'clock yan yung rush hour. Tapos pag morning naman, mga 7 to 9, yan kasi yung mga office hours ng karamihan. Kami, pumapasok kami mag-asawa 7 ng morning. So 6 pa lang, umalis na kami ng bahay. And of course, yung mga community dito very accessible na sa schools. So kagaya ng pinakita ko sa inyo, yung dito pa lang sa South, may high school at may public school at may Catholic school na magkakalapit lang. So very accessible siya. Hindi ka mahihirapan talaga. Gaya ng itong area na ito, yung Kumon, na dito yung sa Master Chu, yung sa Taekwondo, meron ring hilera dito ng coffee shop, barber shop, tapos daycare, then after school daycare rin na tinatawag. Tapos yung kabila, mga clinic, dental clinic, at may dental clinic rin pala dito. Dito yung family dentist namin, dito kami nagpapa-cleaning. Hiwalay lang yung asawa ko kasi dito kasi walang weekend, doon kasi may weekend. Ayun. Yun lang po yung buhay namin. Hindi yung partial ng comparison sa Winnipeg and Edmonton. How's the new set of skills? Klaus? Good? Tingnan. Oh, nice. And then you're going to be a yellow belt, right? Kunin muna natin yung gamit niya sa Kumon. Okay, just wait for me. I'll just get the Kumon. Okay. Kanina to ang isa. Klaus, where are you? Your things.